Magandang araw mga kababayan, isang kontrobersyal na pahayag mula kay Senadora Amy Marcos ang umani ng pansin sa buong bansa. Ayon sa Senadora, ipinahayag niya na may mga hakbang na nais niyang gawin upang mapanagot si Pangulong Kuting Jr. kabilang na ang pagpapakulong sa kanya bago tuluyang bumaba sa pwesto. Bagmat hindi pa malinaw kung ano ang mga kaso na maaring ipataw kay Kuting Jr., ito ang isang matinding pahayag na tumatalakay sa mga isyu ng pambalaan at mga hinaharap ng administrasyong ng Pangulo. Sinasabi ni Senadora na ang kanyang pahayag ay batay sa mga umano'y pagkukulang sa pamamahala ng administrasyon at sa maligasyon ng katiwalian na lumitaw sa mga nakaraang buwan. Gayunpaman, nilinaw ni Senadora Amy na ang kanyang pahayag ay isang bahagi lamang ng kanyang pananaw ukol sa mga patakaran ng gobyerno at hindi ito mangangahulugang siya ay maglulunsad ng anumang legal na aksyon laban sa kanyang kapatid na Pangulo. Ayon sa kanya, ang mga hakbang na ito ay bahagi ng kanyang pananaw na dapat may pananagutan ng mga namumuno sa kanilang mga aksyon. Ang mga komentaryo at reaksyon mula sa iba't ibang sektor ng lipunan ay nahati. May mga nagsasabing ang pahayag ni Senadora ay may isang paraan upang itaas ang mga isyu na kinakarap ng administrasyon, samantalang ang iba naman ay nagtataka kung ito ay isang politikal na hakbang laban sa kanyang kapatid. Abangan natin ang mga susunod na hakbang at paglilinaw ni Senadora Amy at ang magiging tugon ng administrasyong bangag sa isyong ito. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Duterte at ikatlo na Okay, so hindi naman talaga pinapa-aresto si PRRD. Alam nyo, hindi ko sinasabing iboto nyo si Amy. Ako, I still consider her as a Marcos. So kayo na mag-decide, no? But as for me, hindi ko iboboto to. Okay? Pero kayo mag-decide, hindi ko po kayo didiktahan. Pero tama naman ang sinasabi ni Amy dito. We will stand doon sa pagtama, palakpakan, pagmali, banatan. Okay? Hindi ko kinakampihan, pero at least may nakukuha tayo magaganda dito kay Amy na sinasabi niya. No? Kung binobola man niya tayo, it's okay. Magagamit naman yan para sa kaso ni PRRD na talagang nailabas. Alam nyo kung bakit? Kasi wala namang ibang makakapaglabas ng mga yan dahil takot nga sa gobyerno. Sino bang naglakas ng loob dyan sa Senado na magkaroon ng hearing? Wala. Umurong lahat ang B. Urong ang B. Di ba? Buti pa si Amy, nagkaroon ng B, ng backbone. May B si Amy. Nag-hearing siya. No? So, kung personal agenda ba niya yun, problema niya na yun. Basta importante, nagisa niya, si Boying, lumabas ang kapalpakan ni Boying, lumabas ang kapalpakan ni Torre, lumabas ang kapalpakan ni John Vic, lumabas ang kapalpakan ng magkapatid na Rimulya, lumabas yung pagkakapalpak na aresto kay PRRD. Good thing yan. No? Wala namang gagawa, di ba? At least, okay ito. nalabag ang ilang karapatan ni Presidente Duterte sa ilang Isa pa yan, nalabag ang karapatan. Alam naman natin yon, pero at least lumabas sa bunganga nila. Kasi iba yung alam na natin Pero yung napaamin natin sila. Halimbawa, alam natin yung mga BBM vloggers, fake news. Yung mga ibang politiko, kurakot, pero yung mapaamin mo siya, malaking bagay yun. ilalim ng Saligang Batas ng Pilipinas. Isiniwalat ni Senator Amy Marcos ang inisyal na ulat ng Senate Committee on Foreign Relations sa isinagawa nitong pagdinig sa Senado noong nakaraang linggo. Kaugnay ito ng investigasyon sa legalidad ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagpapasuko sa kanya ng gobyerno sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Senador Amy Marcos, diffusion notice lang ang natanggap ng pamahalaan na hindi nag-oobliga sa Pilipinas na isuko si dating Presidente Duterte sa ICC nang walang extradition o surrender. Kahit noong matapos isagawa ang provisional arrest sa dating Pangulo, wala rin anyang indikasyon na hinihiling ng ICC na ilipat o isuko si former President Duterte sa naturang international tribunal. The Philippines had no legal obligation to arrest former President Rodrigo Roa Duterte and turn him over to the international. Ayan, walang legal obligasyon ang Pilipinas na ibigay siya sa ICC. So, kung susundan ko yung sinasabi ni Amy, inciting to ICC itong kapatid niya.
Parang sila yung nag-udyok. Sulsulero eh. Di ba? Oh, kung bintang sila ng bintang sa atin na nag-uudyok o nagsusulsul tayo ng sedisyon, tayo naman magbintang. Sulsul kayo eh. Inuudyokan nyo yung ICC. Wala naman obligasyon ng Pilipinas. Isinuko mo yung dating presidente. Di ba? Insulto to kay Marcos. Itong ginagawa ni Amy. Maganda ito na palabas, no? But then again, lumabas nga yung hamon. I-discuss ko po ito. Yung hamon ni Attorney Panelo dito kay Amy na kung totoo ka, magsalang ka ng impeachment, ipa-impeach mo yung kapatid mo, di ba? So wag muna nating awayin si Amy. Kung ayaw nyong iboto, wag nyong iboto. Pero importante, wag nyong awayin nang sa ganoon, tayo naman ang mangga, tayo naman ang manggamit. Gamitin lang natin tong pangbubulgar niya. Malay mo. Kasi tingnan ninyo ha, sa lahat ng alyansa senatoriables bago siya nag-quit, siya po ang pinakamalaki ang dinausdos. Simula nung hinuli si Tatay Digong. Yung galit ng taong bayan kay Marcos, sa kanya napunta. Nagalit ba't wala kang ginagawa? Siguro ganon. Or wala talagang tiwala. O, talagang galit na lang ang Pilipino sa Marcos. That says a lot. Isipin mo, siya ang pinakamalaking dinausdos. Ako sa tingin ko, ayaw na talaga ng Pilipino sa Marcos. So gumagawa ng paraan ito si Amy. Possibly. So gamitin lang natin. Huwag muna nating awayin. Malay mo, pag nakikita niya na nape-pressure siya at hindi siya inaaway ng DDS, malay natin, ipa-impeach niya yung kapatid niya. Napakinabangan natin. Again, di ko sinasabing iboto nyo ha. Kung gusto nyo, iboto nyo. Kung ayaw nyo, huwag nyong iboto. But as far as I'm concerned, hindi ko iboboto. Okay? Maliwanag po tayo dyan. Eh malay mo, ipa-impeach niya yung kapatid niya. Eh sino bang kaya maglakas ng loob na pa-impeach yung kapatid niya? Wala. Siya lang. Bakit? Hindi to gagalawin ni BBM. Kapatid pa rin to. Di ba sabi ko nga, wala ngang nag-dare. Wala ngang nagpakalalaki na imbestigahan yung pagkakahuli kay PRRD ba't si Amy. Malaking bagay yon. Kasi malakas nga loob niya. First, babae siya. Second, kapatid niya. Malayin nyo rin. Mapag-isipan ni Amy na ipa-drug test si BBM. Kumbinsihin niya. Bakit? Hindi siya kayang galawin. Bilang ate, pwede niyang gamitin yun. Kahit hindi na lang yung drug test yung impeachment na lang. Ipa-impeach niya. Kasi itong mga binabanggit na illegal na pagkakahuli kay Tatay Digong, yung binabanggit mo, Senator Amy, ayan ay impeachable offense. Pinagkalulo mo ang kababayan mo. That is kidnapping. Kung susundan namin yung sinasabi mo. So dapat ma-impeach si Marcos dyan. Kung you are true to your report, you are true to your investigation, dapat ipa-impeach mo si Marcos. Huwag mo nawain, baka ipa-impeach. O edi babalik ang Pilipinas sa katinuan. Babalik ang pag-asenso ng Pilipinas. Mapapayapa ang Pilipinas. Diba? Ulitin ko, walang maglalakas ng loob as of now na magpakalalaki para impa-impeach si BBM. Kung nagawa niya kay Tatay Digong yung panggigipit, lalo na ngayon. Okay? Siya lang. Si Amy lang. National Criminal Court. What was received was only a diffusion notice, not verified or approved by the Interpol Secretariat. Oh, di ba? Walang red notice. Diffusion lang. Yung ginawa ni BBM, yung team BBM, hinug sa pilit. Kaya maasim pansin nyo. Kaya ang daming question. Hinug sa pilit talaga. Minadali. Parang sasabog na yung tae ni Torre. Sorry sa mga kumakain. Parang sasabog na yung yung bitukan niya. Pag hindi niya nabitbit si PRRD agad-agad sa Netherlands. Ayaw niya nga paharapin na sa korte. Alam nila talo sila. Alam nila yun. No verification by the Interpol whether the request complied with Article 3 of their Constitution, forbidding Interpol from undertaking any intervention or activities of a political, military, religious, or racial character. Sinabi rin ng senadora na may mga pagpaplano na rin ginawa ang mga kaukulang ahensya ng pamahalaan bago pa ang March 11 kung kailan inaresto si Duterte. So, ibig sabihin, pinagpaplanuhan na talaga. Merong bad motive ang gobyerno. Lumalabas din na may mga nalabag sa mga karapatan ng dating Pangulo nang ito ay inaresto. Finally, my third preliminary finding was that there were glaring violations of the rights of the former president.
The constitutional safeguards guaranteeing liberty and due process of law were not observed. No warrant was issued by a Philippine court. The arrest did not fall within the exceptions of a warrantless No. arrest. Ang pinaano niya dito, hindi nag-issue yung korte natin na kung saan may jurisdiction tayo kay PRRD. Walang warrant of arrest. Maliwanag yan. At hindi nagfo-fall doon sa warrantless arrest ang pupwede. Okay? Kasi may mga halimbawa na pwede ka mag-aresto ng tao kahit walang warrant of arrest. Halimbawa, ongoing yung crime. Halimbawa, ng snatch. Di ba? Ng rape. Tapos nahuli, tumatakbo lang. Hindi mo kailangan pumunta sa korte para manghingi ng warrant. No? Pero ito, yung pagkakahuli kay PRRD, hindi naman yan parang tatakbo si PRRD. So ibig sabihin walang ongoing crime para magkaroon ng warrantless arrest. Samantala, iginiit naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na walang nilalabag na anumang batas ang gobyerno sa pag-aresto sa dating Pangulo na taliwas sa preliminary findings ng pagdinig na pinangunahan ng presidential sister. Ito na naman to, sagot ka na naman. Alam mo, kakasagot mo, Claire, ito ang masasabi ko, kakasagot mo, ginagawa mong bakla yung presidente. Kasi tingnan mo ha, sa Pilipino, especially sa ating mga lalaki, nagkakaintindihan tayo dyan. Pag kinol yung attention mo, especially if you are a leader, pwede kang tumago ng bahagya lang sa mga tao mo. Pero yung para-parati ng ganito, tapos presidente, tapos kapatid ng kalaban, tapos ang sasagot si Claire, ginagawa niyang bakla. Ginagawa niyang weak, ginagawa niyang mahinang lilalang. Ito si Marcos. Pinapakita niya na yung sinabi ni PRRD before na weak leader ito si BBM. Totoo. Nakatago ngayon sa palda ni Claire. Di ba? So, ako ayoko nang pag-usapan nito si Claire kasi bakit siya? Di ba? Bakit siya ang sasagot? Pag nagkamali ba siya ng sagot, may responsibilidad ng presidente? Wala. Oh, so anong pakialam namin sa'yo? Di ba? I mean, walang pakinabang ang Pilipino sa'yo. Kasi pwede mong sabihin ang lahat ng gusto mong sabihin, hindi naman magiging responsable yung presidente. Eh, hindi naman ikaw ang kailangan namin. Hindi naman ikaw ang sosolve ng problema namin. Hindi naman ikaw ang magdi-decide ng pangyayari sa Pilipinas kung hindi yung presidente. So it's useless dito sa babaeng to. Kasi ginagamit ito ng presidente para tumago. Para magpakabakla. Hindi ko po iniinsulto yung bakla. Figuratively. Sabi nga ni Boying. Di ba? Tingnan mo si PRRD. Ano ang pagkakaiba ni PRRD? Akuin ko. Yung kasalanan nyo, akin yan. Ako mananagot. Ako makukulong. Hindi tumatago. Even yung kasalanan ng pulis, kinuha niya. Lalaki na yun ha. Kinuha pa niya. Si Marcos baligtad, tumago sa babae. Walang kwenta, ba't pa natin pag-uusapan to? Next topic na po tayo. Eto, BBM traidor, insulto ang gagawin sa kapatid. Bigyan natin komentaryo. Tinanggi ni na dating Senador Kiko Pangilinan at Bam Aquino na nakikipag-ugnayan sila sa alyansa ni... Sigurado kayo, baka para kayong si Marcos ha, tatanggin nyo na hindi makikipag-cooperate sa ICC pero kumakain din kayo ng suka ha. Sinabi nyo yan ha. Sige, tingnan natin. Pangulong Bongbong Marcos para mapasama sa senatorial lineup ng administrasyon. Lumutang yan matapos ang pagkalas ni Senator Amy Marcos sa alyansa at ang umuugong na pagkawala rin dito ni Las Piñas Representative Camille Villar. Nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. Sa gitna ng pagkalas ni Senator Amy Marcos sa senatorial lineup ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Pero alam mo sa akin, kung totoo, kung sakali lang, hindi ko sinasabing totoo pero kung totoo ipapalit kay Amy ay si Bam Aquino at ako tatay ni BBM, babatukan ko to. Totoo, lintik ka. Sasabihin ko, lintik ka. Ipapalit mo sa kapatid mo yung anak nung nagtraidor sa pamilya natin. Anong klase kang tao? Sasabihin ko talaga. Ikaw ba ay meron ka pa ba talagang B? Meron ka pa bang tayo? Iinsultuhin mo, kapatid mong babae, ate mo pa. Alam mo pa naman sa Pilipinas di ba? Napakaano natin sa yung matanda sa atin, yung kuya natin, ate natin, kahit anong estado natin sa buhay, pag kuya, may respeto pa rin. Pag ate, may respeto pa rin. Pero ito hindi lang sa walang respeto. Kung totoo nga, bababuyin niya pa yung kapatid niya. Bababuyin mo yung ate mo. Tinanggal mo yung ate mo, ipapalit mo si Bam Aquino, buang ka. Ha? Buang.
kung ako lang ang tatay, kung ako lang, pero pag si Coach Oli, hindi ko sasabihin yun. Hindi ko sasabihin kay BBM yun. Baka sasabihin na naman ni Claire, inciting. Kunwari lang ako tatay niyan, buang ka. Wala ka nang ginawa kung hindi mag-concert. Tapos hindi ka pa marunong. Ikita mong pinalibing ako nung tatay niyan eh. Pinalibing ako nung ano eh. Tapos pinatapon mo ron. Sa puti pinamigay mo. Hindi nga ako pinalibing ng mga yan eh. Tapos tatanggalin mo yung kapatid mo, ipapalit. Ikaw wala ka nang ginawa. Hippie ka. Puro ka bulakbol. Hindi ka mag-aral. Tingnan mo sa inyo, walang naging abogado. Buang ka. Kung ako lang tatay. Pero pag si Coach Oli, hindi. Ha? Ay, siyempre, yung tatay, abogado. Napansin nyo, may abogado ba sa... Hindi ko alam eh, pero parang walang abogado sa kanila, di ba? Ay, concert pa more. Di ba? Ang laki namang insulto gagawin nito. So, abang-abang na lang tayo kasi sabi ng kanilang tagapagsalita, hindi naman daw. Sabi rin nila, Bam, hindi raw. So, titingnan natin kung kakainin nila ulit yung sinuka na nila. Ng kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos, umuugong ang usap-usapang mawawala na rin sa alyansa si Las Piñas Representative Camille Villar. Matapos Ako, narinig ko nga parang binabanatan na ni Tulfo si Camille. Parang lang kasi yung mga speech niya kaninang napanood ko. Yung kailangan kontrolin natin yung mga lupa. Yung mga lupa na pang-farming, para sa magsasaka, ginagawang subdivision. Sabi ko, andiyan pa si Camille, hindi pa official na umaalis, binabanatan mo na. Nadinig ko lang hindi ko naman alam kung binabanatan niya si Camille. Pero alam naman natin sinong gumagawa ng subdivision sa Pilipinas. Ako ba? Si Tolentino ba? Si Binay ba? Si Binay parang maputi yung kilikili. hindi kasi ibaba mo. Di ba? Binanatan agad. Doon naman kilala ang bilyar, di ba? Yan nga ang question ng mga magsasaka sa bilyar eh. Di ba? Yung lupa ginagawang subdivision. Yung para sa magsasaka ginagawang subdivision. kasing arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte, absent na rin sa ilang campaign rally sa alyansa si Villar. Ang matunog na papalit umano kina Senator Amy at Villar sa alyansa, ang mga dating senador na sina Kiko Pangilinan at Bam. Ano kaya talagang masasabi nung tatay nila pagkabuhay pa to ngayon? Ako nabanggit ko na sa inyo kung ako tatay, sus. Ako may gusto akong tanungin dito sa mga kandidatong ito. Ako tanong lang kayo ba ay susuporta sa pagsugpo sa mga komunista? Tanong lang 'yon Wala tayong pinagbibintangan kasi ako bukod sa ang talagang aking advokasya ay yung may hinto ang droga sa Pilipinas at komunista. Di ba? Kayo ba tutulong kayo para masugpo ang komunista? Aquino, pero nanggaling na mismo sa campaign manager ng alyansa na sina Votas Representative. Ayan. That's completely untrue. I haven't met with Bam Aquino and Kiko Pangilinan. So titingnan natin. Again. Kawawa. March 31, nagpadala ng liham si Executive Secretary Lucas Bersamin sa Senado para ipaalam na tinatanggihan ng Malacanang ang imbitasyon ng komite na dumalo ang ilang opisyal sa pagdinig sa Huwebes. Iginiit rin ni Yusek Castro na walang itinatago ang ehekutibo na may kaugnayan sa naturang issue. Wala naman pong tinago dahil sapat na po yung napakahabang oras nung unang hearing para po masabi ang dapat na masabi po ng ating mga cabinet officials patungkol po dun sa pag-surrender kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Para sa political analyst na si Professor Dennis Coronacion, dapat tutukan na lamang ni Senator Marcos ang issue ng legalidad ng pag-aresto sa dating Pangulo. Siyempre, ang dapat focal point ng kanyang investigasyon ay puro legal. Yung international law at saka ilan sa mga batas natin patungkol sa pag-aresto. Hindi, tama naman yung legal tsaka yung pag-aresto, yun nga ang dinidiscuss ni Amy, di ba? Okay, but anyway, marami magiging opinion patungkol dito ang sa atin lang, lahat ng ginagawa ni Amy ay mawawalang kabuluhan. Hindi pa rin siya paniniwala. Alam naman natin kaya niya to ginagawa kasi kumukuha siya ng amor sa taong bayan. Tanggapin na natin. Yan talaga yun. Pero mawawalan ng kabuluhan etong ginagawa ni Amy kung hindi niya ipakokontempt yung mga yan.
Kung hindi niya ipako-contempt yung mga hindi atin or hindi niya sisimulan, sabi nga kung hindi niya papa-impeach si BBM. Na may kinalaman ng international court o international body. So we're talking about jurisdictions, yung propriety ng arrest, legality ng arrest, kapag may request ng isang international body. Ayon kay Coronasyon, mahalagang marepaso o mapag-aralang mabuti ang pag-amyenda sa mga umiiral na batas. Tingin ko dapat i-update natin yung mga batas natin patungkol sa mga ganyan. Kasi it doesn't just apply to a former president or to any political leader. Kasi pwede rin naman, sa tingin ko, pwede rin naman ma-arrest ang isang individual. Ako, ayan, katulad niya, no, sinasabi, pwede namang maaaring na private individual na maaaring mag-commit ng isang pagkakasala na pinagbabawal ng international law. Yan, pwede mag-commit ang isang pagkakasala individual at ipinagbabawal ng international law. Ang problema kasi dito, kung gagawa pa tayo ng batas, magtatagal. For the meantime, andun si Tatay Digong. At marami pang aarestuhing pulis. 5 pa daw yun, kasama dyan si Senator Bato. Diba? So pag-aabuin natin, aamyendahan pa ang batas, sa tingin ko mali kayo doon, sir, kasi magtatagal nga. Dapat dito magdesisyon ng korte na hindi po pwede na kahit na may warrant of arrest ang ICC or ang Interpol na wala naman talagang red notice. Okay, but for discussion purposes, kunwari may red notice at meron talagang sinabi na paaresto si PRRD, kailangan dadaan muna sa proseso. Dadaan muna sa korte natin. Kasi kung aalisin na natin yan, ang tao ngayon, lalo na yung mga maliliit, kakawawain nung mga malalaki. Dahil diretso na yan sa ICC, tapos na. It's the same scenario. Tingnan nyo itong mabuti. Kaya yung mga tao ngayon, ayaw na umattend ng hearing din ng mga vloggers. Alam mo bakit? Kasi parang ang kalaban mo dong abogado ay yung mga congressman. At sino ang judge? Yung mga congressman din. At sino magpapakulong sa'yo? Yung mga congressman. Sino din yung pulis? Yung mga congressman. Diba? Unlike sa korte, pwede kang magsalita. Pwede kang mag-present ng ebidensya. Pwede mong tanungin yung kalaban mo. Diba? Pwede mong i-counter. Ikaw ba? Paatinin ka. Vlogger ka. Buti pa nga to sila nakakapagtanong Ito mga sekretary. Pero yung mga vlogger, pwede ba naming tanungin si Paduano? Ba't ba sigaw ka ng sigaw? Diba? Walang hustisya dun Hindi na dumadaan sa due process. Kaya yung hearing dun sa kamara, same thing parang gagawin sa ICC. Wala nang hearing Basta kukuhanin muna doon na lang. Yun po ang dapat desisyonan ng korte na dapat ipagbawal yun. Dapat desisyonan nila na mali yun, that is illegal. Dapat lahat ng kukuhanin dito for international crime, dadaan pa rin sa due process, dadaan sa korte natin. Huwag po nating sinushortcut. Nakakasama ng loob din kasi pagka nakikita ko yung mga vloggers, parang tinatanong ng tinatanong, tapos sila hindi naman pwede magtanong. Kaya nga ang sa akin lang huwag niyo ako ipatawa. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!